Almusal muli, mga kababayan tayo. Ano niya, Mr. Maravillas, yung almusal mo, baka tuyo na naman. Kayo naman po. Yan man talaga po ang paborito namin. Everyday tuyo. Pero iba-ibang iba-ibang putahe. At iba-ibang uri ng tuyo. Ngayon, special na tuyo, mga kababayan. Tuyong dilis. Di ba? Nakakain na kayo nito. Dilis, mga kababayan. Inihaw na dilis, mga kababayan. Ang tawag sa amin dito talaga dito, sinanlag. Sinanlag na na dilis. Noong nasa farm pa kami. Farmer kasi po ako. Lumaki ako sa farm. Yung luto ng dilis, yung baga mismo yung uling, binaga, di ba? Ayun, ang preparation, napakasimple po. Yung dilis nilalagay namin sa bagol. Yung coconut shell, yung shell ng niyog. Ayun, bagol ang tawag dito sa amin yan. Nilalagay lang namin itong dilis. Tapos nilalagyan ng baga. Inahalo sa baga ng uling. Ayun, diretso. Direkta yung pagluto. Siyempre kasama yung abo. Hinihipan lang namin yan. Ayos na. Tapos afterwards, lang ngayon, medyo social itong aking asawa. Hindi na yon ginagawa, yung practice na ganon. Yung pagluto namin ito, para walang abo, pigsasanlag namin. Hirap ng Tagalog po. Niloloto namin ng direkta. Walang oil, walang anuman. Direkta naming sinusunog sa kawali. Ito na siya, ang result niyan, mga kababayan. Tapos hinuhugasan afterwards para lumambot. Then nilalagyan namin winiwigwigan namin ng asin. Kasi siyempre, hinuhugasan muna. At tapos dagdagan ng kamatis, kalamansi. May kalamansi siya. May buto nga ng kalamansi. Yun na po. Simple preparation po. Napakasarap po sa umaga. Tapos siyempre kanin. May nagluto ito, mami? Gisa sa kamatis din po na egg. Hinalo siya na egg. Egg white, egg yolk, egg white. Binati siya, tapos ayon, ginisa sa kamatis. Another putahe ng tuyo, mga kababayan. Galunggong po. Galunggong siya, Yan. Tuyo na galunggong. Malasa po masyado yung tuyong galunggong. Pagkatapos may sausawan lang na may sausawan lang po na suka na may sili. Solve na po solve na po yung almusal namin na ganitong simpleng almusal. Alam ba ninyo, wag ninyong ini-small yung dilis. Although small fish siya po talaga. Pero ang dilis po napaka-sustansya. Very nutritious siya. Mayaman po siya, mga kababayan, sa tinuro sa atin sa elementary. Napakayaman siya sa tawag dito, sa protina, sa kakalsyum, and best source din siya, mga kababayan, ng omega-3. Ang dilis, mga kababayan, for your information, konting kaalaman lang po. Ang tawag nito sa English, mga kababayan, anchovy. Ang anchovy, mga kababayan, high in protein. Napakayaman napakayaman po sa protina. Ito yung sausaw, mga kababayan. Sausawan ng suka with sili. Sambalas yung tawag sa amin itong malilit na sili. Sarap isawsaw po yung tuyo. Yung dilis, hindi na kailangang isawsaw kasi may na siya. Sausawan namin yun ng tuyo. Tuyong lapad, dalawang uri yung tuyo dito na binili namin para hindi makasawa. Yung tawag nito, lapad. Tapos ito, mga kababayan, parang tutong na yung pagkaluto, pagkaprito. Ito yung galunggong. Ang tawag dito sa Bicol nito, si bubog, galunggong. Sabi nila, pagkain daw ng mahihirap ito. Sanay tayo sa ganong uri ng pagkain, napakasustansya. So, hindi man kailangan, mga kababayan, na mga mamahaling pagkain yung laging kinakain natin. Karamihan po sa mga sinasabing pagkain ng mahirap, napakasustansya po. Di ba? So, itong dilis, balikan natin yung dilis.
Galing po ito sa family ng tinatawag na Ingralidae. Parang pakarinig ko yan, Mr. Maravillas. Yan ang pamilya niya, mga kababayan. Kasi alam ninyo, creation, sa story of creation, mga kababayan ng ating Panginoong Diyos, yung pakalalang po sa lahat ng nilalang sa buong mundo, trees, mga tao, mga isda, mga hayop, kanya-kanyang families po siya. Kaya makita ninyo, ang dilis, mga kababayan, iba-ibang uri ng dilis. May dilis na tinatawag na maliliit na dilis. May dilis na tinatawag dito sa aming silag. May maliliit, may medyo medium, may malalaki, may maputi, may medyo maitim yung itsura. May ang tawag dito sa amin sirom-sirom. So iba-ibang uri ng dilis, pero pamilya siya ng dilis. In like manner, yung tuna na inulam natin the other day, may ibang uri din ng family ng tuna. Sa mga animals, ganun din po. Halimbawa, sa lizard family, may iba-ibang lizard family. Sa cat family, yung leon, tigre, pusa, galing sa cat family. Yung tao naman po, humankind yung tawag sa atin, uri ng tao, iba-ibang lahi naman. May lahing pogi. Magalit naman yung mga bashers ko nito. May pangit, may gwapo, may maitim, may anong tawag sa ori natin, mga Filipino, lahing kayumanggi. May mga dilawan, yung mga Chinese dilawan. Yellow race, iba-ibang rasa. May white, Caucasians, ganon. And the black people. Kasi ganon yung pakalalang sa atin. Lahat ng nilalang, mga halaman, mga isda, mga animals, nilalang ng Diyos po na iba-ibang uri. Tingnan ninyo, mga kababayan, yung creation story. Sabi dyan, "In God said, let the land produce living creatures according to their kinds. The livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind." So nakita ninyo, mga kababayan, yung wisdom ng creation. So ito yung patunay, mga kababayan, ng lahat ng bagay na nakikita natin, mga tao, mga halaman, everything, mga isda, nilalang, mga kababayan, ng ating Diyos according to its kind. Kasama yung dilis, according to its kind. Pati yung banana, according to its kind. May tundan, may bunguran, ito yung prinsesa, mga kababayan. Tapos, paborito nating almusal din, yung saba. Kahit nga yung saba po, iba-ibang uri din yung saba. Kasi nga po, create yung lahat ng bagay according to its kind. Tayo, nilalang ng Diyos, mga kababayan, in His image, kopya tayo. Kaya po, pati yung ating ginagawa din, kinokopya din natin ang ginagawa ng ating Panginoon. Kaya yung mga creations din ng tao, according to its kind. Tingnan ninyo, gumagawa tayo ng tinapay. Ayan, tinapay, Pinoy pandesal. Yung tinapay po, iba-ibang uri din yung ating ginagawa. You see, iba-ibang klase ng tinapay, according to its kind din. Nakita ninyo, namana natin yon sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Kaya yung hindi naniniwala po sa Bible, mga mangmang kayo na mga hindi naniniwala po sa Bible. Ang Bible po ay scientific, historical, at siya po ang pinakang reliable na source ng information. Source of information and knowledge. You can rely on the Bible, mga kababayan. The truthfulness of the Bible. Nakita ninyo? Yung kwento natin galing lang sa dilis. Tikman na natin, mga kababayan, no, napakasarap na luto ng dilis. Ayan po. Tikman na natin. Napakasarap po. Napakalinamnam ng dilis po. So salamat po, Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa aming almusal ngayon. Napakasarap na almusal. Yun pala yung saba. Ayan lang po, mga kababayan. Bye-bye po. God bless.